Vice Ganda, totoo nga bang natanggalan na or initsupwera na sa isa sa mga food chain na kanyang ini-endorso? Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, guys, kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay. Isa si Mr. Vic Rodriguez na nagpaabot na i-boycott ang fast food chain na ini-endorso ni Vice Ganda. Iba, kung di itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana ay mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa po kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag po muna tayong McDon't po muna tayo McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag po muna tayong mag-McDon't hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. At huwag po nating tangkilikin ng McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDonald's muna tayo, McDonald's. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto, yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDonald's. Nanawagan ng boycott para sa isang fast food chain ng abogado at dating executive secretary na si Mr. Vic Rodriguez itong Biyernes, August 15 dahil sa komedyanteng si Vice Ganda. Ang pinagtutukuyan po natin dito sa i-boycott ay walang iba kung hindi ang nambastos kay Tatay Digong. Si Vice Ganda, panimula ni Rodriguez sa isang video na in-upload sa TikTok account na Sarsuela sa politika. Kaugnay ito sa mga jet ski joke ng komedyante sa isang concert nito kamakailan na nag-trigger sa maraming supporters ng Duterte. Nothing beats jet ski holiday right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bavig from Chinese vessel and free trip to Dahi by the ICC. Roma applies to DDS only, pink allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga sabi ni Vice Ganda. Hinikayat ni Rodriguez na i-boycott muna ang ini-endorsong fast food chain ni Vice Ganda at hindi rin pinaligtas niyong Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo kung hindi pa ho kayo nanananghali. At nag-iisip-isip, wag ho muna tayo McDonald's po muna tayo. Hanggang si Vice ang endorser niyan, wag muna tayo tumangkilik sa McDonald's, sabi ni Vic Rodriguez. Samantala, naglabas naman ng pahayag ng Malacanang sa press briefing nitong Martes, August 12, kung saan sinabi ng Presidential Communication Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro na wag munang maging balat sibuyas or maramdamin ang politiko. Unang-una kasi, concert naman yon, para show naman yon. So, hindi kailangan maging balat sibuyas ang sino man, pahayag nito. Mariing sinabi ng Undersecretary Palace Press Officer or nito pong si Mr. Vic Rodriguez na hanggat hindi raw di umano humihingi ng sinserong patawad or sinserong apology itong si Vice Ganda sa publiko sa pambabanstos di umano dito po kay Mr. Dating President Rodrigo Duterte ay minihiling niya sa lahat ng mga followers at sa lahat ng mga supporters or DDS supporters na i-boycott ang lahat ng mga endorsement na meron po si Vice Ganda. At yan po ang ilan sa kanya mga panawagan na talaga namang nagdalaan siya ng oras para magsalita sa publiko patungkol sa bagay na ito. So dahil dyan ay talaga namang mainit na binabantayan ng publiko ang mga kilos ngayon ng McDonald's. Pagkatapos na po ng mga aligasyon at mga issue na kumalat patungkol dito ay agad na nag-trending at pinagpusapan ng isang photos na ipinost ni Miss Heart Evangelista. So masayang ibinahagi ni Heart Evangelista ang kanyang bagong endorsement sa online world nitong Biyernes ng August 15 sa kanyang Facebook page. Ipinahayag ng Kapuso star at fashion socialite ang labis na kasiyahan sa pagtupad sa isa na namang pangarap. Sabi niya, another dream come true, little heart, this one's for you. Palakip nito ang ilang behind the scene photos mula sa kanyang shoot sa loob ng isang branch ng McDonald's or McDo sa pinakasikat na fast food chain sa bansa.
Bukod dito, nagpasalamat si Heart Evangelista sa kumpanya. Sabi niya, I can't even put into words how much love and gratitude I feel right now at McDo PH. Thank you for all the love you've given me. I can't wait to share that with everyone. The best team are the ones you get to pay forward. Kasabay ng masayang balitang ito, umusbong ang usapin kung si Vice Ganda ba ay tuluyan ng inalis bilang endorser ng McDonald's. Matatandaan na ilang linggo bago ito, naging sentro ng batikos ang komedyante matapos ang kanyang controversial na joke sa isang concert. Binagyit niya ang dahe at ang ICC at ginaya pa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na may malutong na mura. Ito ay kinatuwa ng live audience, ngunit ikinagalit ng mga Duterte supporters or DDS. Dahil dito, nanawagan umano ang ilang DDS na i-boycott ang lahat ng brand na ini-endorse ni Vice, kabilang na ang McDonald's. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag si Vice Ganda tungkol sa bagong development. Ganun din man, hindi pa naglalabas ng opisyal na konfirmasyon ang McDonald's kung inalis na nga nila ang komedyante sa listahan ng kanilang mga ambasador. So, sa ating po masusing pagsusuri, ang lakas ng endorsement power sa industriya kasi ng showbiz at negosyo, malaki ang bigat ng pagkakaroon ng mga sikat na personalidad bilang brand endorser. Una, si Heart Evangelista ay hindi lamang isang actress, kundi isa rin siyang respetadong fashion icon sa Pilipinas at sa international scene. May image siyang classy, elegant at aspirational na malapit sa brand. Positioning ng McDonald's sa gusto ring mag-project ng mas modernong appeal. Samantalang si Vice Ganda ay kilalang bilang unkaboogable star na nagbibigay ng saya, energy at humor. Matagal na rin siyang nauugnay sa malalaking brands dahil sa kanyang kasikatan at relativity sa bansa. Ang tanong ngayon, bakit si Heart ang napili ng McDonald's sa panahong ito? Strategic ba o ito ay purely coincidence lamang? So, ang epekto ng political kontrobersya ay hindi maikakaila na naging joke ni Vice tungkol sa ICC at dating Pangulong Duterte na nagsilbing turning point sa Pilipinas kung saan napakalakas ng impluwensya ng politika at social media na mabilis na kumalat sa ang panawagan at ng ilang supporters sa dating Pangulo na i-boycott ang kanyang mga endorsement. Para sa isang multinational na brand gaya ng McDonald's, ang political controversy ay isang delikadong teritoryo. Kapag ipinagpatuloy nila ang pag-feature kay Vice, baka lumaki ang boycott movement, baka pinalitan niya ng mas neutral na personality gaya ni Heart. Maaaring mas ligtas ang imahe ng brand sa mata ng publiko. So ano nga ba ang narrative na pagpapalit? Ang media headline sa Vice Ganda at Chokwera na ay malinaw na nakadisenyo para magbigay ng intrigue. Hindi pa naman kumpirmado na tinanggal si Vice, ngunit ang timing ng announcement kay Heart ay nagbigay ng impression na may kapalit siya. Ito'y isang showbiz tactics, isang paraan ng media upang lumika ng buzz at mas maging engaging ang kwento. Sa katotohanan, posibleng sabay lang silang naging endorsement, ngunit dahil sa kasalukuyang issue ni Vice, mas naging malakas ang interpretasyon ng pagpapalit. So, yan po yung ilan sa mga usap-usapan ngayon, ano? Sa social media, mabilis na lumalaganap ang samot-saring mga opinyon. Ang mga fans si Heart tuwang-tuwa sa bagong project. Mga fans si Vice nagtatanong kung bakit napalitan ang kanilang idolo. Ang mga DDS naman, supporters naman, ay nakikitang panalo sila dahil tila nakinig ang kumpanya sa kanilang boycott. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment lang kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.